Kakauwi lang ni Wanwan at nasugatan pa. Pinatira ko siya dito para maalagaan. Maliwanag ang kwarto mo, mainam para sa pahinga. Lumipat ka muna. Papatirahin ko siya ng ilang araw. Eh saan naman ako titira? Maraming guest room dito. Pumili ka na lang. Pasensya na, Ed. Hindi ko alam na kwarto mo pala yon. Akala ko, hindi pala kayo magkasama sa pagtulog ng kuya ko. Ayos lang. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Anong nangyari? Kailan siya naging ganyan ka-generous? Nandito na po ang ginang. Sabi po ng Ginoo, ang kwartong ito. Mamaya, kay Miss Wanru na ang titira dito. Ang mga gamit ninyo. Naiintindihan ko. Ano ba yan? Itinapon na lahat to bilang basura, okay lang. Hindi ko naman kailangan. Hindi ko alam, lahat ng gamit mo sige na. Tatawagan ko ang mga taga-luxury brand. Magpapadala ulit ako ng bago. Para lang yung seasonal shopping. Salamat, pero hindi na kailangan. Anim na araw na lang. Bakit pati pinakamamahal niyang larawan itinapon? Galit siguro, okay lang. Dati, pampayapa lang, okay na. Busog na ako. Kinyuan. May sasabihin si Wanru sa'yo. Manang, pasensya na. Hindi ko kasi sinabi ng maayos kahapon. Kaya itinapon ng katulong ang gamit mo. Sinabihan na ako ni Kuya Chusi kahapon. Ito, munting alay ko, sana tanggapin mo. Ito ay pinili mismo ni Wanru. Para sa'yo. Paborito mong diamond necklace. Paborito mong bracelet. Manang, ang bait sa'yo ni Kuya Chusi. Buong gabi akong pinagalitan kahapon. Kaninang umaga, pinilit pa akong magdala ng regalo para humingi ng tawad. Naiinggit na ako. Hindi bagay sa akin to, ibalik na lang sa may-ari. Kapatid ka ni Suzy sa bahay na ito. May lugar ka, hindi kailangan humingi ng tawad. Sige, kayo na lang. Wanru. Ang inihanda ko kay Kinyuan. Hindi ba diamond necklace? Freebie lang yung bracelet. Bakit mo yan kinain? Ay, Kuya Chushi, nasugatan na naman ako pag-uwi. Pinagsasabihan mo pa, ngayon kailangan pang humingi ng tawad. Ayaw mo na ba sa akin? Hindi pa ako nakaranas ng ganito. Maraming hinanakit, ayaw mo na ba talaga sa akin? Sino ba sa akin? Nakakaabala na kayo ni Shen Kinyuan. Mahal kong Wanru, paano ako susok sa'yo? Alam mo naman, ikaw ang paborito ko. Ikaw ang kapatid ko. Amy. Sige, hindi ba't gusto mo mag-manage? Ang proyekto ng contract signing party, pero kahit paano, itong proyekto. Ay nagulat ang bago nang napakahirap. Kailangan mo siyang pasayahin. Bago niya ito ibigay sa'yo, di ba? Tama ka. Si Kuya Chusi talaga, ang bait-bait sakin. Shen Suzy, itong contract signing party na ito. Mula sa paplano hanggang paghanda, napakarami kong inalay. Alam mo naman yan. Ngayon, isang magaan na salita mo lang. At ibibigay ko na lang ang resulta sa iba. Alam ng lahat na magaling kang gumawa, kaya hindi mo na kailangang makipag-agawan kay Wanwan sa kredito. Sinasabi mo, nakikipag-agawan ako sa kanya sa kredito. CJ, kahit ibigay ko sa kanya, wala siyang kinalaman sa simula. Magagawa ba niya ito ng maayos? Kaya nga, plano kong gawin kang assistant niya, tulungan mo siya. Na maayos ang contract signing party. Tapos na, desisyon na to, pwede kang magtampo. Pero huwag mong apektuhan ang contract signing party.
Shen Xuzi, kung ganyan ka pala kasinta sa kanya, bakit mo pa ako pakakasalan? Anong ibig mong sabihin? Kagabi, nakita ko lahat. Wanwan, bakit ka natutulog dito? Halika. Kaya na kita pabalik sa kwarto. Huwag kang umalis. Huwag mong iwanan si Wanwang mag-isa. Ang makapangyarihang President Shen hindi kayang harapin. Ang tunay niyang nararamdaman, Nagkakamali ka. Kapatid ko lang si Wanwan. Natatakot lang ako na magkasakit siya. Asikasuhin mo agad ang party. ni ang totoong nararamdaman hindi kayang harapin. Ang pag-ibig mo nakakadismaya. Buti na lang. 3 araw na lang. Magandang araw po, Ginoo at Binibini. Tapos na rin ang lahat. Bukas, makakaalis na ako rito. Napaka-successful ng contract signing party ngayon. Napakagaling ng performance ni Wanwan. Kuya Chushi, dapat bigyan mo ako ng magandang reward. Manang, huwag ka munang umalis. May mga bagay ka bang? Hindi pa naipapaliwanag ng maayos kay Kuya Chushi. Paano mo nakuha ang proyektong yon? Alam nyo ba yung malaking kontratang napirmahan ngayon? Proyekto ng kalaki, hindi dapat sa akin. Paano pa ba makukuha? Dahil sa espesyal na relasyon. Ito sa headquarters ng Maliki. Kailangan sa Director Sophie. Mukhang may relasyon talaga ang dalawang to. Huwag ka magkalap chismis tungkol sa akin. Kuya Chushi, wala po akong ginawa. Kung hindi mo sinabihan, paano nila nagawa? Si Wanwan ay kapatid mo rin? Gusto mo bang magkagulo tayong lahat? At magkahiyaan? Ang proyektong ito, ikaw ang pinakaalam kung ano ang nangyari. Ako ang binabatikos, pero ikaw ang kumakampihan sa nambabatikos. Walang usok kung walang apoy. Mag-leave muna kayo sa trabaho. Kaya nitong mga nakaraang taon, nasayang lang pala ang lahat. Yuki Yuan, tumigil ka na sa kalokohan. Hindi lahat ng tao ay mag-adjust para sa'yo. Shen Xuzi, tapos na ang party. Sa ating dalawa, dapat na rin itong matapos. Bago ako umalis, kailangan kong bayaran ang lahat ng gastos na ibinigay ng pamilya Shen para sa pag-aaral ko. Umalis ka na. Kuya Chushi, maghihintay ako sa tabi ng kalsada. Umalis ka na. Ang babae ni Shen Xuzi. Talagang napakaganda. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Sino kami? Shen Xuzi. Kumuha ka ng hindi sayo, ngayon may nag-alok na malaking halaga. Paakunin ang mga gamit ni Shen Xuzi. Bitawan mo ako. Kung gagalawin mo ako, hindi ka patatawarin ni Kuya Chushi. Bitawan mo ako. Bitawan. Sumigaw. Sumigaw ka ng malakas. Kapag mas malakas ang iyong sigaw, mas masasaktan ang iyong Kuya Chushi. Bossing Shen, 2 babae, isa lang ang pwede mong piliin. Subukan mong galawin sila. Mamili ka na. 5 minuto. Kung hindi ka pipili, itatapon ko silang 2 sa dagat. Hahaha, mamili ka na. Kuya Chushi, tulungan mo ako. Natatakot ako. Si Shen Wanru ang pipiliin ko. Narinig mo? Iniwan ka na. Pero, kahit sino ang piliin niya, pareho kayong mamamatay. Kayong mga... Kuya Chushi, tulungan mo ako. Tulungan mo ako.
Suzy, Kuya Chushi, natatakot ako. Baka hindi na kita makita ulit. Huwag kang matakot. Shen Suzy. Ako ang palaging naiiwan. Akala ko pa naman si Shen Suzy. Romantiko, nangahas talagang sumugod mag-isa para iligtas siya. Sayang lang ang babaeng ito. Base sa medical report, hindi naman malala ang kondisyon ng pasyente. May slope na nag-absorb ng impact, gasgas at kunting pasa lang. Magpahinga lang ng maayos, gagaling din yan. Salamat, Doc. Huwag kang gagalaw, sugatan ka ng todo. Huwag kang magpanggap na concerned. Nang pinili mo siya, sinabi ko na sa sarili ko, wala na tayong koneksyon. Si Oyuan, mas delikado si Wanwan noon. So dapat lang nahinila ako at binugbog hanggang mamatay? Shen Suzy. Hiwalayan na natin. Tama na, huwag ka nang magdrama. Ibabawi ko sa'yo. Paggaling mo, ibibigay ko sa'yo. Shen Suzy, anong tingin mo sa akin? Yukin Yuan, tama na yan. May business trip ako, susunduin na lang kita pag discharge mo. Shen Suzy. Sana hindi na tayo magkita ulit. Shen Wanru, punta ka sa study. May ipapakita ako sa'yo. Bakit mo ako pinatawag dito? Dapat nasa ospital ka. Pirmahan mo ito. Divorce agreement. Anong ibig sabihin nito? Alam kong makukuha mo ito. Ang personal seal ni Shen Suzy. Effective to pagka-seal. Anong ibig mong sabihin? 2 taon kaming kasal ni Shen Suzy. Gabi-gabi siya sa study hanggang madaling araw. Akala mo ba nagtatrabaho lang siya? Ano ng forbidden fruit na iyan? Ang hilig-hilig niya dito sa study. Nakatingin sa sexy photos mo. At nag-i-express ng admiration. So mahal na mahal pala ako ni Chushi Gej. Nung unang gabi mong tumira dito, nakatulog ka sa sofa. Pinanggigilan ka niya ng matagal, ayaw kang bitawan. Ngayon, pwede ka nang tumira sa kwarto niya ng legal. Sige, kung gusto mong umalis, tutulungan kita. Sabi sa akin ni Wanwan. Ako sa may dala akong regalo para sa'yo. Makakagusto ka talaga rito. Naghiwalay na kayo, saka mo naisip magbigay ng singsing. Ibigay mo na lang ito sa tunay mong mahal. Shen Suzy, wala na ako sa'yo. Kapag nakita ito ni King Yuan, mababaliw siya sa tuwa. Si Wanwan ang aking hinahanap. Pero si King Yuan ang asawa ko. May pagkukulang ako sa kanya, ito na lang ang pambawi ko. Yuking Yuan, maligayang paghihiwalay.
Manong, sa airport po. Dati, si Yuki Yuan. Palagi akong tinetext. Anong nangyari na yon? Siuzai, magandang umaga. Kumain ka ng almusal ha? Siuzai, may paborito mong sweet and sour ribs sa restaurant. Uwi na ako, hintayin kita sa hapunan. Siuzai, abala ka pa? Matutulog na ako. Huwag kang magpuyat ha. Ngayon, nakita niya ang sing-sing walang reaksyon. Siguro sa bahay, sobrang saya na niya. Sir Shen, ilalagay ko ang bagahe sa bahay, paikutin ang sasakyan. Dalhin na lang kita sa ospital. Matagal kang wala. Na ospital ang asawa mo, siguradong miss na miss ka niya. Kailan ka naging tagapayo ko? Sir Shen, alam kong gusto mo si Miss Shen, pero ang asawa mo ang tunay nitong mga nakaraang taon. Nakita namin kung paano siya, mula sa isang trainee, umabot sa'yo. Ang pagmamahal at sakripisyo niya, wala ka bang naramdaman? Wala talaga? Sir Shen, ang pagmamahal niya sa'yo, wala ka bang kahit konting naramdaman? Naku, Siuzai. Uminom ka naman ito sa amuna bago matulog. Siuzai. Ngayong gabi tayo. Kalokohan. Naku, Siuzai, sira ang gripo ko sa banyo. Hiramin ko lang sa'yo. Siuzai, halika tingnan mo. May sira rin ang gripo dito. Kailan kaya nagsimula? Na hindi na ako ginugulo ni Yuki Yuan sa mga ganitong bagay. Mahal na mahal ka niya, nakidnap pa, tumalon pa sa sasakyan. Kung hindi mo siya pupuntahan, masasaktan siya. Umuwi, Boss Shen, nakadischarge na si Mrs. Nagpapahinga sa bahay. Sige, uwi na tayo. Gino. Siuzi, nakauwi ka na. Nasaan na yung mga pangit na unan? Boss Shen, tiningnan ko na lahat ng kwarto. Wala si Mrs. sa bahay. Hindi man lang binuksan. Nagtatampo ba ito sa akin? Nagtatakas? Boss Shen, ulang-ulila si Mrs. Saan siya pupunta? At saka, kakadiscourage lang niya, kailangan niya ng pahinga. Talagang nakakabahala. Sige na. Huwag na natin pansinin. Ang tawag po ninyo ay kasalukuyang ginagamit. Ang tawag po ninyo ay kasalukuyang ginagamit. Ano ba to? Bakit hindi sumasagot sa tawag ko? Anong ekspresyon mo yan? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Boss Shen, bakit hindi niyo subukan mag-text sa Mrs.? Spoiled na spoiled. Hanggang sa pag-block ng mensahe ko, kaya pa niya. Lalong lumalaki ang ulo. Boss Shen, binlock ka nga ni Mrs. Puntahan mo. Yung matarik niyang kaibigan na si Song Yan. Tingnan mo kung si Yuki Yuan ba. Ay doon na naman tumakbo. Boss Shen, sa pagkakataong ito, baka. Sabihin mo sa kanya, tumigil na siya at umuwi na. May dinner meeting pa ako mamayang gabi. Wala akong oras para aliwin siya. Sej,
Tatanungin ko, Shen Suzy, sabihin ko sa iyo. Galit na galit talaga ako ngayon. Kung hindi ka magsusorry, hindi talaga ako babalik. Sa pagkakataong ito, maaari kang manatili. Sa kaibigan mo ng ilang araw, aalis din ako para sa isang business trip. Ayos Shen Suzy. Ang tapang mo. Palagi na lang nagtatampo. Ano na? Sa pagkakataong ito, si Yuan. Ilang araw na naman magstay sa kanya. Boss Shen, sabi ni Songyan, wala raw si Mrs. sa kanya. Wala sa kanya? Saan pa siya pupunta? Yung iba niyang kaibigan. Tanungin mo ulit. Natanong ko na lahat. Sabi nila, hindi nila nakita si Mrs. Paano nangyari yon? Kapag nagagalit siya, palagi namang pumupunta sa mga kaibigan niya. Pero talaga lang, babalik niya, di ba? Ginoong Shen, baka iba na itong pagkakataon. Ano ng iba? Dahil ngayon, hindi na babalik si Yuking Yuan. Ano? Wala kang kinalaman dito, umalis ka muna. Ginoong Shen, Lanan. Kuya Chushi, si Yuking Yuan. Ay ibinalik ka na sa akin. Ano nang ibig mong sabihin? Linawin mo muna. Kuya Chushi, nasasaktan mo ako. Sabihin mo na. Si Yuking Yuan, hiniwalayan ka na niya. Hiniwalayan. Sino nang may lakas ng loob na payagan siya? Sige na Kuya Chushi, halika. Kuya Chushi, dahil umalis na siya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa atin. Hindi ko alam na ganito pala kalaki ang pagmamahal mo sa akin nitong mga nakaraang taon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wan, linawin mo muna itong kasunduan sa paghihiwalay. Ano ba talaga ang nangyari? Nasaan si Yuki Yuan? Umalis na si Yuking Yuan. Umalis? Kaninang umaga, nakita ko siya sa bahay. Nag-ayos ng mga gamit, tapos tinawag niya ako sa silid-aklatan. Sabi niya, mahal na mahal mo ako, at ibabalik ka niya sa akin. Para makapamuhay ako ng marangal sa master bedroom. Ano pa ang sinabi niya? Nakita raw niya, habang ako'y natutulog. Hinalikan mo ako ng palihim, Kuya Chushi. Ang mga larawan sa komputer mo. Nakita ko na lahat. Nitong mga nakaraang taon, nagtiis ka. Pasensya na. Hindi ko alam. Hindi kaya. Nakita na niya lahat? Kuya Chushi, sabihin mo, bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Nagalit pa ako nung ikinasal ka at tumakbo papuntang ibang bansa. Hindi mo alam kung gaano ako kasakit. Wan. Ako. Kuya Chushi. O hindi, noong una, nang dalhin ako ni nanay sa bahay. Hindi na dapat kita tinawag na kuya, para sana hindi tayo. Nagpalampas na napakaraming taon. Mahal mo ako, di naman tayo magkapatid sa dugo. Bakit hindi tayo pwedeng magkasama? Suzy, welcome home. Wow, Suzy. Binilhan mo pa ako ng birthday gift. Wow. Scarf ng ma-family, mahal to. Libo-libo isa. Birthday pala ni Yuki Yuan ngayon. Sige na, para sa kanya na lang to. Di naman gusto ni Wan ng ganito. Mura lang, pang business gift. Ang bait mo talaga, Suzy. Wan, alam mo ba? Kung nasaan si Yuki Yuan, Shen Sushi, anong ibig mong sabihin? Paulit-ulit kang natatanong kay Yuking Yuan. Gusto mo ba siya? Sek, naiintindihan ko na. Naiinggit ako sa kanya, pwede siyang magkaroon ng yon ng ilang taon. Pag alis niya, naging pula sa puso mo. Tama ka. Mag-asawa kayo, away-bati lang yan. Tang ako, tang talaga, naniniwala pa ako. Wan, ano nang pinagsasasabi mo? Bitawan mo ako, habulin mo na. Si Yuking Yuan, di pa siya umalis, wag mo na kong pakialaman sa susunod. Wan. Sige na. Kasalanan ko lahat, mali ako. Huwag ka nang magalit, okay lang. Kuya Chushi, kung gusto mo talaga si Yuking Yuan, sabihin mo sa akin, kahit mahal na mahal kita, di kita ipag-agawan sa kanya. Ilang taon na rin naman, mag-isa lang ako. Ang Wan ko, paano magiging mag-isa? Huwag kang mag-alala. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Kasama mo ako palagi. Wan, gusto kong makita yung ngiti mo. Ngitian mo naman ako, please. Chushi, kung muli mo kong galitin, di kita patatawarin. Elenan.
Makakasama ko na si Wanwan. Pero bakit hindi ako masaya gaya ng inaasahan? Kinyuan. Wanwan. Anong masarap niluluto mo? Kailan mo pa ako nakita sa kusina? Kailangan mo ba ng tulong? Wanwan, ito. Chushi, yung mga lutong bahay ng katulong. Hindi ko gusto. Bakit hindi na lang tayo kumuha ng chef? Para hindi na ako magagahan. Sige, ikaw ang bahala. MMAMM. Chushi, tikman mo tong iced coffee. Galing pa ito sa ibang bansa. Ayaw mo ba? Wala, masarap naman. Hi! Maagang umaga, kape agad. Yan ang sumira sa tiyan mo. Halika, uminom ka ng lugaw. Pampagaling ng tiyan. Sa akin na ang almusal mo. Siguradong masaya ka at hindi masakit ang tiyan. Chushi. Anong nangyari? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Hahanap ako ng chef agad. Hindi naman. Hayaan mo na si Assistant Zhu ang bahala sa chef. Malapit ka nang magtrabaho sa Shens, di ba? Pagkatapos kumain, bibilhan kita ng mga damit. Talaga? Chushi, ang bait mo sa akin. MR Shen, narito ka pala. May problema ba sa mga damit na ipinadala namin sa inyong bahay? Ilabas niyo ang lahat ng latest collection para kay Emma Shen. Sige, Wanwan, anong gusto mo, bibilhin ko. Talaga? Elenan, Ano-ano ang mga ipinadala namin sa Shen Residence? Ito ang mga yun. Sige, bukod sa mga to. Ipack nyo na ang lahat. Sige, MS Shen. Marami pa kaming limited edition. Gusto mo bang tingnan? MMAMM. MS Shen, dito po. Chushi, mauna na ako. Hintayin mo ako. Elenan. Kamusta to? Maganda ba? Yung ito kaya? Mas maganda kaya? Ma'am, mas maganda kung susubukan muna nyo para malaman kung bagay. Suzy. Kamusta? Maganda ba? Ayusin niyo ang suotan niya. Sage, MR Shen. Mag-enroll ka sa klase para matutunan ang ilang etiketa sa pagsusuot. Huwag kang magpapahiya sa labas. Susunduin ko si Wanwan, umuwi ka na mag-isa. Chushi. Chushi, tingnan mo, maganda ba itong damit? Ang ganda talaga. Sa tingin ko, maganda rin yung hawak niya. E di bilhin natin pareho. Talaga? Sige, maghanap pa tayo. Ang tagal na hindi nakapamili ng ganito si Ji Shen. Medyo hindi nga ako sanay. E di sa susunod, mas madalas pa tayong mamili. Huwag naman po, Ji Shen. Isang araw lang to, pag-uwi ko, mag-o-overtime pa ako. Nagrereklamo ka ba o humihingi ng increase? Kasi po, punong-puno na talaga ang schedule ninyo. Pinilit pa natin itong araw na to. Kayo rin mag-o-overtime. Dati, kapag kailangan ng serbisyo ni Mrs., pinapadala na lang ng brand sa bahay. Ang convenient at madali noon. Hindi mahilig mamili si Yukinyuan. Hindi ba't kayo ang nagsabing walang taste kaya pinag-aral? Ayaw mapahiya ni Mrs., kaya puro coordinated outfits na lang. Ang pinipili, sumasakit yan ninyo? Sa umaga ba kayo uminom? Ng iced coffee. Ang galing ang detalye mo ngayon. Si Mrs. po ang nakapansin.
Sabi niya, kapag kayo'y hindi sinasadyang humahaplo sa tiyan, malamang sumasakit. Sa oras na to, sa umaga ba kayo uminom ng iced coffee? Ganoon ba? Ang detalye pala ng pagmamasid niya. Dati, gumawa si Mrs. ng Manager's Office Behavior Manual para sa amin. Nandoon lahat. Akala ko yan ang job description mo. Nabasa ninyo? Ayaw maging obvious ni Mrs. Kaya ganoon ang pangalan. Sabi niya, madalas kayong mag-inuman noon. Mahina ang tiyan, kailangan ng alaga. Kaya, kumonsulta siya sa nutritionist at base sa kanyang obserbasyon. Ginawa niya ang manual na ito. Sa totoo lang, mahal na mahal kayo ni Mrs. Kami na madalas, kasama sa business trips, madalas nakakatanggap ng maliit na regalo mula sa kanya. Paalang mas malagaan. Kayo ng maayos. Chushi, anong pinag-usapan ninyo? Wala, tungkol lang sa trabaho. Napili mo na ba ang damit? Napili ko na. Tara, ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo, ang dami kong napili. Tingnan mo ito. Ito, may yellow na blouse sa loob ng Channel Style jacket. Bagay sa'kin, di ba? Mas gusto ko pa rin yung masayang itsura ni Wanwan. Parang gumaan ang pakiramdam. Hindi tulad ni Yukinyuan laging nangingimi, nakakahiya kapag isasama. At ito yung asul na Channel Style. Mukhang social at nakakaputi. Parang nakita ko na tong ngiti na to. Shen, baguhan po ako. Si Yuking Yuan, Executive Secretary. Yung puting suit na to, iba sa'kin. Tignan mo tong bulaklak. Naalala ko, pinili kong suportahan si Yuking Yuan dahil sa sigla at determinasyon niya. Kailan siya naging tahimik? Ano siyang sa? Chushi, tignan mo tong bago kong diamond bracelet. Ang ganda, no? MR Shen, may bagong investor. Sa M-Country, in-adjust ang meeting. Gaano katagal pa? Mag-umpisa ang meeting sa 1 oras. Mga 40 minuto papunta sa opisina. Wanwan, may emergency sa opisina. Di na kita masasamahan kumain. Pauwiin na lang kita ng driver. Sek. Trabaho muna, Sige na. Pero Chushi, nangako ka sa'kin. Nang buong araw, kaya dapat magbayad ka. Anong gusto mo? Magkasama na tayo, gusto kong i-share to sa mga kaibigan ko. Gusto ko silang ilibre mamaya. Sasama ka sa'kin. Baka di ako available mamaya. Chushi, nangako ka ng buong araw. May trabaho ka, di kita ginugulo. Samahan mo lang ako, ayaw mo pa? Mamaya, samahan mo mga kaibigan mo. Libre ko na lahat ng kinain nyo. Chushi, bagong tayo pa lang. Ayaw mo pang makilala mga kaibigan ko. Chushi, gusto ko pang gawin. Mga bagay na pwedeng gawin ng magsyota. Kaya di pwedeng di malaman ng mga kaibigan ko kung sino kasama ko. Sige, sasama ako. Alam kong magiging mabait ka, Chushi. Ang sweet, ang swerte ni Wanro. Gusto rin namin ng ganyang kuya. Wanro, ang galing mo, yung stepbrother mong may asawa na. Pero hawak mo pa rin naman siya, di ba? Wanro, mali yata sinabi ko. Nag-alala lang ako sa'yo. Pero yung stepbrother mo, may asawa na di ba? Okay lang ba to? Hiwalay na sila, kaya nga dinala ko siya. Ako, si Shen Wanro, magiging kabit. Hindi yon. So,
magiging kayo ng stepbrother mo. Pero paano pag nalaman ng pamilya ninyo? Pareho kayo sa isang household registration, sa pamilya. Sino nagsabing sasabihin ko? Ikaw, sino ba ako? Ako si Shen Wanro. Kulang ba sa manliligaw? Sage, tigil muna to. Mag-order pa ako ng inumin. Sage, go. Chushi, kailan ka dumating? Bakit di ka pumasok? Samahan mo ako sa CR. Chushi, ngayon ka lang ba dumating? May narinig ka ba? Ano bang dapat marinig? Wala. Nga pala, halos tapos na kami. Uwi na tayo. Sek. Pero di pa bumabalik mga kaibigan mo. Ayos lang, magme-message na lang ako sa kanila. Tara na. MM. Dito. Dinala ko rin dati dito si Yuki Yuan. Para ipakilala sa mga kaibigan ko. Talagang pinakasalan mo yung kanari na yon? Ang galing niya, naipasok siya sa puso ni Boshen. Hindi ka ba natatakot magalit si Wanru sa'yo? Kung talagang gusto mo si Wanru, wala namang problema, di naman kayo magkadugo. Pero ngayon, itong replacement ang naging tunay, nakakalito. Nandiyan na si ate. Tara, shot. Ang tagal na ninyong umiinom. Masakit ang tiyan ni Suzy, tama na yung inuman. Ay, Tuesday, inggit ako sa'yo. May asawa na agad na nag-aalaga. Sabi ng asawa ko, tapusin na natin to. Chushi, anong nangyari? Wala. Uwi na tayo. Sage. Pa, Tita May, bakit kayo nandito? Masama pakiramdam ni Lola mo ngayon. Dumalaw ako. Sakto, matagal na rin akong di nakakabisita kay Lola. Sasama ako sa inyong dalawa. Huwag na. Ikaw, asikasuhin mo muna ang sarili mo. Bakit hindi sumabay si Kinyuan? Sa inyo pa uwi? Nga, bakit hindi sumama si Kinyuan? Para sunduin kami. Abala siya ngayon, nag-o-overtime. Tuesday, matagal na kayong kasal ni Kinyuan. Kailan kayo magkakaanak? Inaasam-asam na ng lola mo. Kami rin ng tatay mo ay umaasa. Wanro, bakit ka napunta sa kuya mo? Huwag mo silang istorbohin. Nanay, ano ba? Nandito ako para tumulong kay Kuya Chushi. Marami akong natulong, di ba, Kuya Chushi? Matagal na niya akong tinutulungan sa project signing. At sa mga cocktail party. Mas magaling na siya ngayon. Mabuti naman. Wanru, hindi ka na bata. Panahon na para mag-asawa. Tito Yu, ayoko pa kayong iwan. Bata ka talaga, palambing pa rin. May mga binata akong nakilala para sa iyo, Tito Yu. Mamaya, ipapakita ko sa iyo ang mga litrato. Nanay, Sage, susunod ako sa inyo. Kuya Chushi, pag-usapan natin mamaya. Bakit mo ako pinigilan sabihin ang tungkol sa diborsyo? Chushi, sinabi ni Tito Yu kanina. Masama ang pakiramdam ng lola mo. Iniisip ko, magagalit siya kung malaman niyang diborsyado ka. Ayokong magalit si lola. Yun lang ba ang dahilan? Pareho tayong step-sibling. Bigla tayong magiging magkasintahan. Kailangan bigyan ng panahon ang pamilya para masanay. Sige, itatanong ko sa'yo. Sinabi ng tatay ko na magpapakilala siya ng binata para sa'yo. Bakit hindi mo tinanggihan? Yung mga magulang, hindi ba sila mahilig? Magmadali ng kasal at anak? Hindi ko siniseryoso. Sumasagot lang ako. Chushi, basta tayong dalawa. Ang nagmamahalan, walang problema.
Hindi importante. Kung hindi importante, bakit pagbalik mo? Ay pinahiwalay mo agad ako kay Yuki Yuan. Kung hindi importante, bakit sa loob ng maraming taon? Hindi mo sinabing mahal mo ako. Sige, pagod na tayong lahat. Magpahinga na tayo. Kuya Chushi. Labas. Chushi. Papalisin mo ba ako? Wanwan, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Chushi. Gusto ko lang makasama ka. Wanwan, mahal mo ba ako? Siyempre, ang tagal kong naghintay sa'yo. CJ, pakasal na tayo. Ano? Pakasal? Pakasal. Gusto kitang maging akin ng legal. Chushi, kahit na. Nang magpakasal si Uncle Yu at nanay ko, legal age na tayo, hindi tayo magkadugo. Pero, dito sa Pilipinas, mahirap tanggapin ng mga tao, ang magkapatid sa batas. Pumunta na lang tayo sa doon. Malulutas ang lahat ng problema. Sa M. Pupunta tayo sa M. Pababayaan ko ang lahat dito. Hindi pwede. Kung hindi tayo magpapakasal, paano tayo magkakasama? Chushi, hindi ko sinabing ayaw kong magpakasal. Ang ibig kong sabihin, pwede muna tayong magtago. Kaya, gusto mo lang akong maging kabit. Ang C ng Shen Group magiging aso lang. Ng babaeng hires ng Shen family. Kaya mo ko ipinagmamalaki sa mga kaibigan mo. Pero ayaw mo akong pakasalan. Hindi ganoon, hindi yon ang ibig kong sabihin. Chushi. Wanwan, alam mo ba kung bakit sa mahabang panahon? Hindi tayo naging magkasintahan. Dahil takot kang labanan ang kinaugalian. Ako si Susie. Hindi kailangan naging ganoon. Ang dahilan kung bakit. Hindi tayo naging magkasintahan, alam kong ikaw ay taong sobrang makasarili. Sinasamantala mo ang karangalan. Natulad ang pagiging hires ng Shen family. Habang sinasamantala rin ang pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo. Ayaw mong may ibang tao sa tabi ko. Kaya patuloy mong sinisiraan si Yuki Yuan. Pinalayas mo siya sa tabi ko, parang bata. Na ayaw makuha ng iba ang paboritong laruan. Kaya, alam mo palang lahat, bakit ka pa sumama sa akin? Dahil hindi ako makapagpasya. May pag-asa pa akong natitira. Para sa'yo, kaya kong mawala ng lahat. Hindi lang si Yuki Yuan. Kaya sa dami ng sinabi, si Yu Pingyuan pa rin ang pinag-uusapan. Kaya nitong mga araw na ito, sumama ka sa akin mamasyal. At umaligid sa akin sa harap ng mga kaibigan ko, puro pagpapanggap lang pala. Basta't may isang araw na may nagawa akong kahit kaunti, na hindi mo nagustuhan. Pwede mong tapusin kung kailan mo gusto ang relasyong ito, di ba? Kaya't nagkagusto ka na kay Yu Pingyuan. Ayaw mo na sa akin, di ba? Hindi ako sigurado. Kung gusto ko ba siya, pero alam ko. Nasanay na ako sa pagiging niya sa tabi ko. At sa tingin mo, babalik pa ba si Yu Pingyuan? Mahal na mahal ako ni Kinyuan, basta gusto ko. Babalik siya. Anong karapatan mong maging ganyan kakumpiyansa nung papatayin siya ng kidnapper? Inuna mo ako. Bakit mo naman iniisip na papatawarin ka niya? Shen Suzy. Kuya Chushi. Natatakot ako, baka hindi na kita makita ulit. Huwag kang matakot. Bubusugin ko siya ng kabutihan. Hindi na siya babalik. Tumigil ka. Babalik siya, mahal na mahal niya ako. Sabi ko, ayaw na niya sa'yo. Bukas, ipapadala kita pabalik sa lumang bahay. Di ba't gusto mong maging babaeng Shen? Magpakasal ka na lang para sa pamilya. Huwag, Chushi, papayag ka bang magpakasal ako sa iba? Di ba't yan naman ang gusto mo? Hindi pwede. Bukas, babalik na lahat sa normal. Babalik si Kinyuan sa akin at ikaw. Magiging kapatid na lang kita sa batas. Shen Chushi, umalis ka dito. Nasaan na yun ang misis? Boss Shen, dahil nagpasya na maghiwalay si MSU, hayaan mo na siyang magpahinga. Tinuturuan mo ba ako? Basta't hindi ako pumapayag na maghiwalay. Siya pa rin ang misis ng pamilyang Shen. Ingatan mo ang mga sinasabi mo. Pero noong ikalawang araw na umalis si MSU, ipinadala na ni MS Shen ang pinirmahang kasunduan sa paghihiwalay. Sa abogado, kahit bawiin mo ngayon, masyado ng huli. Bilisan mo't bawiin ang personal na selyo.
Kahit naghiwalay na, ano naman ngayon? Makakayanan ko pa rin siyang bawiin. Si Kinyuan talagang maliwanag at masiglang tao. Mula nang makilala ko siya, parang laging mayroon siyang. Hindi na ubos na sigla at pasensya para sa akin. Suzy, nakabalik ka na. Gutom ka na siguro. Mainit pa tong pagkain. Sinigurado kong tama ang oras ng pagluto. Suzy, nahirapan ka sa trabaho. Ito yung inihanda kong American ginseng water. Inumin mo. Suzy, tapos ka na? Nagpainit na ako ng tubig sa banyo. Maligo ka muna para gumaan ang pakiramdam bago matulog. Good night. Para sa gusto ko, si Kinyuan ay nagbago mula sa maliwanag at mainay tungo sa mahinahon at tahimik. Naghintay siya sa akin, hinintay niyang lumingon ako sa kanya. Sina Sir Shen, nalaman nilang bago umalis si Mrs. Nag-book siya ng flight papuntang Maldives. Maldives. Dati pa. Noong bagong kasal lang kami. Plano talaga naming mag-honeymoon sa Maldives. Pero, Suzy, nakahanda na lahat. Alis na tayo. Kinyuan, Ano iyon? nagtatampo si Wanwan. Nag-Switzerland siyang mag-isa. Nag-aalala ka sa kanya, pupuntahan mo siya, di ba? Suzy, pero ito ang honeymoon natin. Samahan mo muna ako ngayon, please. Narebook ko na ang flight. Maldives. Sa susunod na lang tayo pupunta. Imbestigahan mo kung saang hotel nag-check-in si Mrs. Nga. Mag-book ka agad ng pinakamalapit na flight. Sige. Kinyuan, ngayon, ako naman ang maghihintay sa'yo. Kinyuan, itong engagement ring na kulang sa'yo. Ako mismo ang magsusuot nito sa'yo. At magsusuot din ako. Ngayon, sigurado ka na. Mali ang ginawa ko noon. Pupuntahan na kita ngayon. Ibibigay ko sa'yo ang kulang na honeymoon. At ibabalik ko lahat. Mula ngayon, mamumuhay tayo ng maayos. Ngayon, ako na talaga ang sayo, Kinyuan. Hintayin mo ako. Sir Shen, chinek ko lahat ng hotel sa Maldives. Wala. Walang record ng pag-check-in ni Mrs. Mahilig siya sa mga homestay. Investigahan mo ulit. Sir Shen, nakuha ko na ang immigration record. Si Mrs. Hindi pala siya umalis ng bansa. Hanapin. Gastusan mo ang pera kahit anong paraan pa yan. Kailangan mong mahanap siya. Hindi umalis ng bansa si Mrs. Kundi nagrenta ng sasakyan papuntang Timog. Hindi siya sumakay ng tren o eroplano. Kaya, hindi pa namin mahanap kung saan siya tumigil. Yung credit card. Gagastos din yan paglabas, di ba? Hindi ba sinabi sa'yo ni Miss Shen? Si Mrs. Iniwan lahat ng mga card at alahas na binigay mo. At lahat ng tulong mo sa kanya nitong mga nakaraang taon, ibinalik niya sa account mo. Kinyuan. Ganun na ba talaga katigas ang puso mo? Wanwan. Pa, hindi ba dati? Gusto mong ipakilala si Wanwan? Yung bagay na yan, ako na ang bahala. Matagal na siyang hires ng pamilya Shen. Dapat na rin siyang tumulong sa kumpanya. Sakto, may natanggap ako dito. Ng mga profile ng mga partner. Tignan mo pag may oras ka. CJ, bukas uwi na ako. Hala, tignan mo to, lahat to pinili ko. Nang mabuti para sa'yo. Hahaha. Ito. Ito na. Yung bunso ng pamilyang Jian, gusto natin. Makuha yung ahensya ng medical equipment nila. Bagay naman si Wan at siya. Ang pamilyang Jian.
Simple lang, maganda ang ugali ng pamilya. Sage, gwapo rin yung binata. Hahaha. Sige, ganun muna. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Kuya Chushi. Kuya Chushi, hintayin mo ako. Chushi. Kuya Chushi, huwag kang magalit sa akin. Sage na. Magbati na tayo. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Tapos na tayo. Hindi pa tapos, Kuya Chushi. Dati ang bait-bait mo sa akin. Pwede bang pabayaan mo na lang? Pabayaan mo na lang. Kapag pumayag kang ilantad ang relasyon natin, babalik ako sa pagiging mabait sa'yo. Pakasalan mo ako, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Umalis ka. Umuwi na tayo ngayon at sabihin sa tatay ko at sa ina mo. Huwag, Chushi. Maghintay muna tayo, okay? Maghintay? Ang tagal ko nang naghihintay. Naghanap na ako. Nang mapapangasawa mo, magiging partner ng Shen sa hinaharap. Maganda ang pamilya, maganda ang kalagayan. Ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa'yo. Huwag. Hintayin mong makabalik si Ginyuan. Humingi ka ng tawad sa ate mo at pagkatapos. Ikaw pa rin ang kapatid ko. Huwag, Kuya Chushi, huwag. Nahanap na ba ang misis? Nakumpirma na, pumunta ang misis sa Yuncheng. Tinutukoy pa ang eksaktong lokasyon. CJ. Ang matalik na kaibigan. At mga kaibigan ni Kinyuan, bantayan din ng mabuti. Ang tagal na, hindi sila nakikipag-ugnayan. Sage, Boss Shen. Magpadala ng mga tao sa bahay para maglinis ng mabuti. Ibalik ang mga gamit ng binibini sa lumang bahay. Sage, Itapon ang mga lumang gamit ni Kinyuan. Subukang hanapin, kung hindi mahanap, bumili ng bago. Siguraduhin bago siya bumalik ang bahay. Ay magbalik sa datingan nyo. Sage, Boss Shen, ayusin ko na ito. Huwag na, ilagay ang mga gamit niya sa kwarto ko. At saka, ang mga katulong sa bahay. Hindi nila iginagalang si Kinyuan. Palitan ng mga bagong masunurin. Sage, Boss Shen, ayusin ko na ito. Boss Shen, gusto nyo bang ihatid muna kayo para magpahinga? Hindi na diretsyo sa opisina. Ayusin ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Kung may kailangan ako mismo ang asikasuhin, unahin yon. Kapag sinundo ko si Kinyuan, tulungan mo rin akong magbantay. Sage, Kinyuan, napakatagal ko bang na-realize? Marami kang pinagdaanan kapag nakita na kita. Dodoblehin ko ang pagganti sa'yo. Pero galit na galit pa rin ako. Ang gago talagang si Shen Sushi. May asawa siyang kasing ganda mo, hindi niya alam pahalagahan. Okay lang talaga, tapos na iyon. Panghalili lang naman ako at ngayon. Nagising na lang ako sa panaginip. Naawa ako sa'yo, Pinyuan. Huwag mong isipin yan, tingnan mo. Tingnan mo, kahit na iniwan ako ni Shen Suzy. Pero maluwag siyang lalaki. Hindi naman siya nagkulang sa pera sa akin nitong mga nakaraang taon. Sumunod ako sa kanya, nakapag-aral ako sa kolehiyo, lumawak ang pananaw ko. Lumawak ang kaalaman ko sa trabaho, mayroon din akong maliit na tagumpay. Kaya hindi naman ako lugi. Kinyuan. Tayo ang pinakamagandang kaibigan sa hinaharap kahit anong hirap ang mangyari sa'yo. Sikapin kong tulungan ka. Huwag kang mag-alala, nakabangon na ako. Talagang hindi ako yung taong walang katapusang nag-aalala sa sarili. AME, Shen Sushi. Siguradong magsisisi siya. Ang labo naman yan, Shen Suzy. Pero di siya ng Shen Group ah. Puro malalaking bagay sa pagpapayaman ang nasa isip niya. At saka yung one-one niya, di niya mapapansin ang isang maliit na isda tulad ko. Huwag mong sabihin yan sa sarili mo. Ang ganda-ganda ng Pinyuan natin, siguradong may makakakita. Sa halaga mo. Ay, hindi. May tinatago ka ba sa akin? May tinatago ka bang bagay sa akin? Sabihin mo na. baby, nandito na ako. Baby, you Pinyuan. Sino to? Tinatawag ka pang Bobby? Boyfriend ko pala ito. Boyfriend? Kailan ka nagka-boyfriend? Ilang taon na siya? Taga saan siya? Saan siya nagtatrabaho? Sabihin mo na.
Naku, ang dami mong tanong ng sabay-sabay. Alin ba ang unahin kong sagutin? Ayusin mo ang ugali mo, sabihin mo na. Ikaw, mula sa unang pag-ibig, hanggang sa kasal, hanggang sa diborsyo. Si Shen Chusi lang ang lalaki sa buhay mo. Natatakot akong masyado kang inosente, baka maloko ka ulit. Ikaw pa rin ang pinakamabuting kaibigan ko. Pero ngayon, huwag kang mag-alala. Kahit maloko man, siya ang mawawala ng pera at mabibiktima. Ha? Si ang apelyido niya, si Cheng yan ang pangalan. Ngayon, pumunta siya rito para magpagaling. Kaya nagkataon lang kaming nagkita. Si Cheng yan. Di kaya siya yung bunso ng mayamang pamilyang Chi mula sa Timog? Shen Suzy, hindi mo ako mahal. Maraming magmamahal sa akin. Pag may pera ka ba, may magiging mabait sa'yo. Gwapong-gwapo. Pogi, 1,000 piso, bibilhin ko ang gabi mo, payag ka ba? 1,000 piso. Miss, parang hindi mo alam ang halaga ko. CJ, 2,000 hindi natataas pa. Kung hindi, Deal. talagang nakipagtalik ako basta-basta. Buti na lang, gwapo ang lalaki. Kung magkakaroon ako ng magandang baby, may pamilya na kaya ako. Miss, satisfied ka ba? Satisfied naman. Pwede ba tayong mag-long-term cooperation? Ito ang 10,000, ang natitirang 8,000 ay advance payment ko. Ang ESA ay 50,000 kung iisipin. Ako pa rin ang panalo. Ayaw mo. Sige kung ayaw mo. Deal. Ano pangalan mo? Kailan ang susunod? Ilagay mo ang numero mo, ako si King Yuan. Susunod, ako ang hahanap sa iyo. Sa susunod, hanapin mo ako, handa ko anytime. Ang tagal nating hindi nakita. Ang batang babae noon, naging sili na ngayon. Miss, bili ka ng bulaklak. Salamat. Hello. Sinusundan mo ako. Ay naku Yuan, turistang lungsod ito. Normal lang na makita tayo. Huwag mo akong tawaging Yuan. Babi na lang, okay? AMM. Baby. Ito na ang pangalawang business natin. Hindi mo pa alam pangalan ko. Kung hindi, Transaction lang naman ito. Hindi kailangang masyadong magkakilala. bata ka pa, malakas ka ng maglaro. Kailan ang susunod? Sa susunod na linggo, may project akong titingnan ngayong linggo. Kailangan bang pumunta? Ni Yuki Yuan, nasuri mo na ba ang background? Isinumit na ni Miss Yu ang divorce agreement kay Shen Suzy. Nasa Yuncheng siya ngayon, nagre-research at tumitingin ng market. Ireserba mo ang susunod na linggo para sa akin. Pero Ginoo, halos 1 buwan ka na sa Yuncheng. Nagtatanong na si Lola,
Ano ba, nagmamadali ka? Kung magtanong si Lola, sabihin mo lang. Kasama ko ang aking manugang. Sedge, Ginu. 1 linggo. Ang tagal naman. Hindi ako makapaghintay. Ha? Salamat. Pero bakit ikaw na naman? Naku, Bobby, sabi ko sa'yo, tourist spot ito. Siyempre, makikita mo ako. Normal lang sa kalye, pero dito sa gubat? Hindi na normal yon. Hindi ito ordinaryong bundok. Narito ang pinakamagandang. Sa ang gubat, ang pinakamatandang puno, ay mahigit 2,700 taon na. Narito ka rin para sa mga puno. Sabi ko, maraming turista dito. Karamihan ay para makita ang ganda ng saang gubat. Huwag kang mag-alala sa akin. Pasensya na, masyado akong maingat. Bakit ka ganyan? Hindi tama ang lugar. Naku, wala namang ibang tao. Ano pa? 20,000 lang ito. Nagmahalan na kayong dalawa? Sabi ni si Cheng yan, gusto pa sana niyang magkita ulit, pero nakita niyang hindi ko maintindihan. Baka umalis na ako nang hindi ko siya kilala. Kaya nagtapat na siya. Wow, nagdala ba siya ng mamahaling kotse? At nakasweet para hanapin ka? Alam mo ba, matagal na pala naming nagkita. Ha? Sa Timog siya, paano mo siya nakilala? Noong high school, may programa para sa mahihirap. Nandun din siya noon. Dahil magaling ako sa pag-aaral noon. Napansin niya ako ng maaga. Na-impress siya sa sipag at tiyaga ko. Plano niya sanang tulungan ako. Hanggang sa makapagtapos ako. Sayang lang. Ganito ang nangyari. Naku, kung hindi lang nauna si Shen Chushi, ang nakilala mo noon, ay si Cheng yan na. Pero ang tagal na, paano niya agad? Nakilala ka? Noong nasa kolehiyo ako, nag-perform ako sa programa. Saka lang niya ako nakilala. Pero sa panahong iyon, desidido na ako kay Shen Xiuzai. Hindi siya nagpakita sa akin. Itong Shen Chuzi, hindi ka pinahahalagahan. Nakasasagabal pa sa tamang kapalaran mo. Hindi ko inakalang patuloy niya akong binabantayan. Sige, tatanggapin ko na ang boyfriend mo, sis. Pingyuan, sa ganitong panahon, hindi dapat ito ang sasabihin ko, pero alam ko ang pamilya Tsi. Pagkatapos ng lahat, may nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Masarap sa pakiramdam. Tungkol naman sa iba, hindi ko pinipilit. Kahit si Tsi Cheng yan ang pinakamayaman sa mundo. Dinala ang kaibigan ko, dapat man lang ako ipakain. Nasaan siya? Hindi mo ba nakita kanina? Bukas na siya uwi. Gusto kong makilala ang sikat na taong ito. Kinyuan, ang bahay ay bumalik na sa dati. Dapat ka na ring umuwi. Ginoong Shen. Nasa isang bed and breakfast sa Yunqing ang asawa. Naisend na ang lokasyon. Mag-book ka agad ng flight para sa akin. Nakabook na at may sasakyan. Makakasama ninyo ang asawa. Sa hapunan. Kinyuan, paparating na ako. Bumangon ka na, kailangan mong mag-ayos ngayon. Ay, maaga pa. Tanghali pa siya darating. Bumangon ka na. Kailangan kong sumalubong sa iyong bayani. Tanungin mo kung nasaan na siya. Malapit na siyang dumating. Kinyuan, magkikita na tayo. Pingyuan. Pingyuan.
King Yuan, nakauwi na ako. Baby, miss na miss kita. Ay, nakatingin ang kaibigan ko. Ay, huwag. Ituring niyo na lang na wala ako. Qin Yuan. Yu Qin Yuan, anong ginagawa mo? Shen Xuzai, bakit ka nandito? Yu Qin Yuan, kahit para lang galitin ako. Hindi mo naman kailangang humanap ng ganyang tao. Anong klaseng tao ako? Ginoong Xi, ikaw pala. Ginoong Shen. Matagal na tayong hindi nakita. Yu Qin Yuan. Anong ginagawa ninyo? Mukhang may problema sa paningin ni Boss Shen. Ginagawa namin ang dapat gawin ng mag-asawa. Hindi ba halata kay Boss Shen? Asawa ko siya. Baby. Mukhang nahuli tayo ng asawa mo. Anong gagawin natin? Ano nang sinasabi mo? Maging seryoso ka. Shen Xuzi, hiwalay na tayo. Ayaw ko. Qin Yuan. Sumama ka sa akin, magbalikan tayo. Bubusugin kita. Masyado nang madalas ang pangako mo. Walang saysay na iyan para sa akin. Hiwalay na tayo, hindi na ako yung naghihintay sa'yo. Yu Qin Yuan, Shen Xuzi, hanapin mo na lang si Shen Wanru. Huwag mo na akong guluhin. Qin Yuan, naipaliwanag ko na kay Wanwan. Nakapatid na lang niya ako at saka. Nakahanap na ako ng mapapangasawa niya. Ano nang pakialam ko? Shen Xuzi, hindi na kita gusto. Siya na ang boyfriend ko ngayon. Masaya ako kasama si Cheng Yan. Chen Yan. Alam mo ba kung sino siya? Akala mo ba hindi kita gusto? Itinuring kitang ibon sa hawla pero kinasal pa rin tayo. Siya naman, magiging maganda ka lang sa piling niya. Tumigil ka. Shen Xuzi, anong brand ng plastic bag yan? Ang galing mong magpanggap. Noong kayo pa ni King Yuan. Hindi mo pinahalagahan, naglaro ka lang kay Wanwan. Ngayong ayaw na sa'yo, bigla kang nanliligaw ulit. Anong brand ng computer yan? Ang galing mong magplano. Binabalaan kita, lumayo ka kay King Yuan. Kung susundan mo pa siya, babasagin ko ang ulo mo. Baby. Huwag kang makinig sa kanya. Naiinggit lang siya sa Qin, Bobby. Tingnan mo ang mata ko, King Yuan. Napakaraming taon ang nasayang. Hirap na hirap tayong nagkatuluyan. Hahayaan mo bang masira ang lahat? Dahil lang sa sinabi ng iba, hindi ka ba naniniwala? Ikaw mismo, hindi ka naniniwala sa akin. Hindi. Baka hindi ako naniniwala sa iyo, pero naniniwala ako sa sarili ko. Baka tama ka. Kung wala akong anuman. Ang taong kasama ko, baka dahil lang sa bago. Ako'y isang ulila, talagang hindi bagay sa iyong angkan. Pagkatapos ng panahon ng pagiging bago, magsasawa ka rin sa akin. Pumunta ako sa Cloud City para sa sarili kong negosyo. Narinig mo na ba itong kasabihan kapag ang isang babae ay nagdiborsyo? Magsisimula na siyang magtayo ng sarili niyang negosyo. Ang mga lalaki ay magiging hadlang lang sa landas ng buhay ko. Ito ang Yu Qin Yuan na kilala ko. Hindi, Qin Yuan, sumama ka sa akin pabalik, pwede ba? Ang mga nangyari noon, kasalanan ko lahat sa kumpanya, ako na rin ang magpapahayag para linisin ang iyong pangalan. Bakit mo kailangang pilitin akong sumama sa iyo? Baka nagkagusto ka na kay King Yuan? Hindi ako sigurado. Pero nasanay na akong mayroon ka sa bahay. Shen Xuzi, hindi ka pa sigurado. Kung gusto mo ba ako, gusto mo na akong pabalikin. Makinig ka, Shen Xuzi. Hindi na kita gusto. Ngayon, wala ka ng halaga sa akin. Yuan, Shen Xuzi, kung hindi mo gusto si King Yuan, dahil sa mga taong sumunod siya sa iyo, hayaan mo na siya. hayaan ko siya. Sino ang hahayaan sa akin? Ito ay homestay, basta nag-book ako ng kwarto dito. Pwede na akong pumasok, di ba? Baby. Napag-isipan ko na, gusto mong magnegosyo. Hindi lang ako susuporta sa iyo. Tutulungan pa kita.
para hindi mo ako iwan. Paano tutulungan? Kainin mo muna ang isang blueberry, sasabihin ko sa iyo. Gusto mo bang gumawa ng tea coffee? Sa likod ng bundok na ito, may isang puno ng tsaa, tinamaan ito ng kidlat. Kaya natatangi ang lasa nito. Hindi mo ba gustong malaman? Anong klaseng spark ang magagawa nito kapag hinalo sa kape? Yes, Seth. Pag-iisipan ko muna. AMM, at saka, kilala ko rin ang presidente ng Specialty Coffee Association. Ipakilala kita. Hindi maganda ito sa pampublikong lugar. Wala kang pakialam. Mga bagong kasal lang yan, di mo ba nakita? Ah, na. Siyempre, kilala si Boss Shen na di marunong umibig. Nagsisisi ka na, no? Lumabas ka, may sasabihin ako. Hayaan mo si Pinyuan ang magpaliwanag sa kanya. Ako si Song Yan, pinakamatalik na kaibigan ni Pinyuan. Ako si Tsi Chengyan. Huling boyfriend ni King Yuan. Shen Suzy, ano ba talaga gusto mo? Kinyuan, tama na, umuwi na tayo. Shen Suzy, hindi ka ba nakakaintindi? Hiwalay na tayo, nandyan ang boyfriend ko. Kinyuan, dati hindi ba? Naglalagay ka pa ng gamot para hawakan kita. Bakit ngayon? Kahit halikan, ayaw mo na. Kinyuan, noong ng college ka pa lang. Kasama na kita. Ang tagal nating magkasama. Bigla ka na lang sumuko, naghanap ng bago. May bagong boyfriend ka agad. Paano kita paniniwalaan? Na, alam mo palang matagal tayo. Paano mo ako trinato? Kinyuan, Shen Suzy, alam mo ba kung gaano karaming sakit? Ang ginawa mo para kay Shen Wanlu. Sino? Ang nagpabaya sa asawa? Sino ang laging nagbibigay sa akin ng mga tirang gamit niya? Sino ang dahilan kung bakit nasugatan ako? Mag-isa lang ako sa ospital. Sino ang nagpabaya para agawin niya ang asawa ko? Kwarto ko, pati mga nagawa ko sa trabaho. Sino? Ang nag-iwan sa akin ng malapit na akong mamatay? Shen Suzy, ulitin ko. Wala na talaga akong pagmamahal sa'yo. Kinyuan, kasalanan ko ang nangyari dati. Alam ko na mali ako. Hindi ko alam kung paano mo napapayag si Xiao na magpanggap. Pero nagtagumpay ka na. Sumama ka na sa akin ngayon, sige na. Kailangan ko ba siyang papuntahin? Shen Suzy, hiwalay na tayo. Wala na talaga akong gusto sa'yo. CJ. Kinyuan. Tama na yan. Hindi ako nagluloko, Shen Suzy. Hindi mo siya pinaniniwala ang boyfriend ko. Kung ganoon, wala na akong sasabihin pa. Hindi ako naniniwala. Tingnan mo yung ngiti niya, parang napakasaya. Tiyak na narinig niya yung sinabi ko, swerte niya. Kahit na yung relasyon namin, hindi kailangang patunayan sa iba. Pero, patutunayan ko pa rin kay King Yuan. Yung pagmamahal ko sa kanya. Baby. Magpahinga ka muna. Ay, abala ako. Maglaro ka muna ng phone, ha? Bobby, ang totoo, naparito ako para tulungan kang magnegosyo. Sigurado ka bang paalisin mo ako? Tulungan mo ako. Paano? Pasok ka. Ngayon, matagumpay ka nang nakatayo sa starting line ng isang bagong henerasyon ng negosyo. Talaga? Nag-aalinlangan ka ba sa iyong lalaki? Dati, parang pabaya siya, walang direksyon. Pero pala, kapag seryoso na, ang pogi pala. Bakit kapag nakikita ko silang ganito, sumasama ang pakiramdam ko rito? Ano yon? Nagsiselos. Pasensya na, pero ganito ang sitwasyon. Baka araw-araw na mangyari ito sa hinaharap. Dati, may pagkakataon din ako na titingin siya sa akin ng ganito. Suzy, hindi ko maintindihan tong mga datos. Pwede mo ba akong turuan? Kung hindi mo maintindihan, mag-research ka, hindi ka na estudyante. Kailangan mo pa bang turuan? Lahat kayo kinyuan.
Dati, umiikot sa akin. Ngayon, ibinigay na lahat sa kanya. Sabi na nga ba, napakaganda ng kinyuan natin. Kung hindi mo pahalagahan, maraming magmamahal sa kanya. Baby. Hindi kaya nahuhumaling ka na sa akin? Ay, huwag kang magulo. Sige, dapat ka nang umuwi. Kailangan mong makipag-ugnayan agad sa iba pang mga coffee masters para makipagpalitan ng kaalaman. Maghanap ka agad ng sarili mong direksyon. Huwag kang mag-alala, anuman ang gawin mo, susuportahan kita. Ito ay nangyayari na ang Magik ay may komersyal na lasa kamakailan lamang. Maraming coffee masters ang darating para magpakita ng kanilang gawa. Gusto mo bang sumama? Bumalik sa Magic. Tama si Tsi Xiao, kinyuan. Dapat ka nang umuwi. Nandito naman ako para sa'yo palagi. Mabuti na umuwi ka. Pag uwi mo, malalaman ni Kinyuan. Ang tulad ni Xi Xiao, panandalian lang ang pakikipaglaro sa kanya. At gusto pa siya ng mga magulang ko. Tutulungan nila akong kumbinsihin siya. Baby. Ayoko talagang iwan ka. Hindi ka ba pwedeng maghintay na sabay tayong umuwi? Naku, si Cheng yan. Sinasabi ko na sa'yo ilang beses na. Kailangan ko talagang umuwi. Uwi muna kami ni Song Yan. Marami pa kaming kailangang ihanda. Six na. Pagkatapos ko rito, uwi na rin ako agad. Sa araw ng business conference. Sasaluhin kita. Si Chen yan. Kinyuan, bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan si Xi Xiao? Ang bilis naman niyang nag-iwan sa'yo. Wala kang pakialam. Kinyuan, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Ano bang gagawin ko para mapatawad mo ako? Shen Suzy, kailan ka ba titigil? Hindi na kita mahal, hindi mo ba maintindihan? May bago na akong buhay ngayon, sana sa hinaharap. Huwag mo na akong guluhin. Anong bagong buhay? Shen Suzy, nababaliw ka na ba? Kinyuan, ayoko lang na. Maloko ka niya. Galing siya sa mayamang pamilya. Paano kanya magugustuhan? Kayong dalawa, matagal na kayong magkasama. Dinala ba niya sa pamilya at mga kaibigan niya? Kahit niloko niya ako, totoo naman ang pagmamalasakit niya sa akin. Ang tulong niya, ang mga koneksyon na ibinigay niya. Tunay naman lahat. Mas magaling siya kaysa sayo, ang dating asawa ko. Tingnan mo. Hindi mo pa alam. Kilala na ako ni Xi Cheng yan noon pa. Kung hindi ka lang nakauna, siya sana ang tumulong sa akin. Dahil sa'yo, napakatagal na nating hindi nagkita. Hindi niya ako dinala sa mga kaibigan at pamilya niya. Pero ano naman, asawa mo ako, may proteksyon ng batas. May pagkilala ng mga magulang mo, ano naman? Hindi ka ba dahil kay Shen Wanru? Paulit-ulit mo akong sinasaktan. Kinyuan, Shang Suzy, dati gusto kita pero hindi mo pinahalagahan. Ngayong sumuko na ako, umalis ka na sa buhay ko. huwag. Kinyuan, pasensya na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Magbabago ako pakiusap. Pero ikaw, kailangan mong sumama sa akin pabalik. Shen Suzy. Kuya Chusi, bakit ka nandito? Kuya Chushi, umalis na tayo. Sinabihan tayo ni Uncle Yu, may darating na importanteng tao. Kailangan mong makipag-usap. Tara na. Hala, si MRS Shen pala. Nasaan ang asawa mo? Nakalimutan mo na ba? Diborsyado na si MR Shen. Ulila talaga ang ulila, kahit pilitin sa mataas na lipunan. Babalik at babalik din sa dati. Ganon talaga, pagbalik sa syudad, hindi mawawala ang chismis. Ikaw pala. Ako nga. Baby. Sobrang miss na kita. Akala ko ba may gagawin ka at late ka darating? 2 araw na tayong hindi nakita. Miss na talaga kita. At dahil sa'yo, araw-araw akong nag-o-overtime. Tingnan mo, may eyebags na ako. Ayos na, tigilan mo yan. Ipapakilala ko sa'yo ang ilang tao. Okay lang?
Hindi siya sumira ng pangako. Dumating pa rin siya. Sino yang magkasintahang yon? Kausap si Lolo Chi. Sino si Lolo Chi? Siya ang alamat sa Bayaya. Nag-shift sa restaurant, ngayon siya ang tanging kinatawan ng Global Food Association dito. Sa M-Country, may private coffee club siya. Paalang sa mayayaman. Ang membership fee, $1,000,000. 1,000,000. Tingnan mo, binigyan sila ng calling card ni Lolo Chi. Nakakaingit naman. Bakit ka nandito ulit? Kinyuan, alam ko na talaga ang mali ko. Sumama ka na sa akin. Hindi ba gusto mo ng T-Cave? Pinapausisa ko na ang acquisition plan. Pagkatapos, boss ka na lang sa bahay. Magaan na ang trabaho, di mo na kailangang mag-alala. Ano ba ang sinasabi mo? Kinyuan, hindi ba mahilig ka sa kristal? Tingnan mo. Ito ang binili ko para sa'yo. Kinyuan, patawarin mo na ako. Ni hindi mo alam ang gusto ni King Yuan. Gusto mo pang mapatawad siya. Nandito ka na. Sorry mahal, ang tagal mo naghintay. Ano to? Buksan mo. Ito ay special kong binili para sa'yo, limitadong edisyon. Gawa ng Master Craftsman. Kinyuan, Huwag mong ibigay ang murang bagay na ito. Kay King Yuan namin, okay. ano ba alam mo? Gusto ito ni Kinyuan. Shen Suzy, nakakita ka na ba ng sinuman? Sa business event na may dalang kristal, akala mo? Mahirap pa rin akong estudyante na umaasa sa tulong. Wow, Suzy, ito ba ang regalo mo para sa akin? Kuya Chushi, naalala mo pa pala. Paborito kong Ruby necklace. Alam kong gusto mo, espesyal na inihanda para sa'yo. Ito, para sa'yo talaga binili. Paumanhin. Nagkamali ako. Anong pagkakamali? Wala lang, hindi mo lang pinansin. Kinyuan, hindi talaga kita kayang iwan. Alam kong mali ako, nagsisisi ako, bumalik ka na, please. Kinyuan, hindi talaga kita kayang iwan. Mali ako. Miss na miss kita, bumalik ka na, please. Yu Kinyuan, anong ginagawa mo? Natutulog sa lalaki. Yu Kinyuan, hindi mo to dapat gawin sa akin. Pupunta ako kay Kinyuan. Kinyuan, hindi mo to dapat gawin sa akin. Asawa kita. Yung Master Chi, hindi pa kami kumikilos. Na-aksidente sa sasakyan si Shen Chuzi. Gising na. Kahit aksidente hindi ka namatay, ang tibay mo talaga. Pero mas mabuti na rin ito. Para hindi madumihan ang kamay ko. Shen Suzy, dati gusto kita. Hindi mo pinahalagahan. Ngayon, tinalikuran na kita. Kaya umalis ka sa mundo ko. Si Ching yan.
Akin si Kinyuan. Anong karapatan mong hawakan siya? Ah, narinig mo pala ang pag-uusap namin ni Kinyuan. Kaya nagmamaniho ka ng lasing. Shen Xiuzhi. Dapat ka talaga. Akin na si Kinyuan matagal na. Hindi mo alam pahalagahan ang kanyang kabutihan. Alam ko. Si Chinyan. Anong karapatan mong sumigaw sa akin? Dapat pasalamatan mo ako. Ang tao ko ang nagligtas sa buhay mo. Ito na ang kapalit. Noong una, ikaw ang tumulong kay Kinyuan. Pero baka mas masaya pa siya kung wala ka. Kinyuan. Akin siya. Shen Xiuzhi, anong saysay ng pagsasabi mo nito? Ang tagal na ni Kinyuan sa piling mo. Pinakasalan mo siya, pero hindi mo inalagaan. Hinayaan mo pa ang kapatid mong pang-ampon na apihin siya. At noon, nang iwanan mo siya sa harap ng mga kidnapper, alam mo ba kung gaano? Siya kawalang malay at kadesperado? Tuwing naalala ko iyon, gusto kitang patayin. Sinusubukan mo lang si Kinyuan dahil ulila siya at walang mapagkakatiwalaan. Pero ngayon, nandito na ako para sa kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng mayaman at makapangyarihang pamilya? Baka, hindi mo pa naranasan iyon. Huwag kang mag-alala. Papanoorin ko kayong pamilya mo. Si Chinyan. Anong balak mo? Una, ikaw sana ang target ko. Pero parusa mo ay dumating na. Kaya ang susunod ay ang kapatid mong pang-ampon. May handa akong malaking regalo para sa kanya. Maaming oras ang ginugol ko. Isang sorpresa. Chushi, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung bakit, bigla na lang hinampas ni Tio Yu ang nanay ko. At ipapakasal ako sa isang matandang bastos. Ngayon, ang sakit-sakit ng buong katawan ko. Chushi, pakiusap. Tulungan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ilalantad natin ang relasyon natin. Kahit anong gusto mo. Gagawin ko. 1-1. Mali tayong lahat. Oras na para magbayad. Chushi, ano ba ang ibig mong sabihin? Tulungan mo ako, pakiusap, Chushi. Pasensya na, ngayon hindi na kita matutulungan. Ano ba ang gagawin ninyo? Bitawan ninyo ako. Saklolo, Chushi, sagipin mo ako. Mali. Mali tayong lahat. Boss Shen, nabunyag ng media ang pagmamaniho mo ng lasing nitong huli. Hindi na kayang takpan ng kumpanya. Ang mga shareholder ay nagreklamo na sa board of directors. Naiintindihan ko. Boss Shen, pananagutan mo sa batas ang pagkakataong ito. Ano? Nakagawa ka na ng krimen ng peligrosong pagmamaniho. Ayon sa batas, makukulong ka ng isatan ng bawas 6 na buwan. Pero, kumuha na ng abogado ang kumpanya para subukang bawasan ang iyong parusa. Ano pa bang masamang balita? Sabihin mo na lahat. Kumakalat ang balita mula sa Tsi Group na nagalit ang panganay na anak na babae sa kanila. Maaming kasosyo ang nakansela ng pakikipagtulungan sa Shen Group. Personal na pinagalitan ni Senior Shen ang iyong asawa. At ipinadala ang panganay na anak na babae para humingi ng tawad. Ngunit Ano? Ngunit nagpulong pa rin ang board ng grupo ngayong araw. Napilitang magbitiw si Senior Shen. Na-hospital siya dahil sa matinding galit. Inanggal ka rin sa iyong posisyon. Kaya pala. Ito pala ang bayad na dapat kong gawin. Boss Shen, narito rin ako ngayon para magbitiw. Tulungan mo pa ako sa isang huling bagay. Kinyuan. Noong nasa tabi kita noon, nakatingin ako sa litrato ng iba. Ngayon, ang video mo na lang ang aking tinitignan. Si Chinyan, tama ba ang address na binigay mo? Walang tao dito. Kanino ko ibibigay ang dokumento? Bobby, tama ang address. Diretso ka lang sa taas. May naghihintay sa iyo doon. Sige na nga, talaga namang nakakainis ka.
Importante nitong dokumento, nakakalimutan mo pa. Pinyuan. Nais kong ikaw ang maging buhay ko sa natitirang panahon. Sa akin,